Kaya nga dahil sa kagustuhan ko mahanap yung nanay ko, kaya ito yung kinalabasan. Muntik pa tayo mapahamak. Okay lang yun. Ito na rin naman kasi yung chance mo para mahanap mo yung nanay mo eh. Nakasama mo na ang tatay ko, di ba? Alam mo kung anong kaya niya at abilidad ko rin yun. Masyado kang mayabang, Eldon. Tatapusin na kita at isusunod kong mag-ina mo. Kapag susuriin mo pala talaga ang bawat aspeto sa mundo, ang mga bagay na masasabi mong hindi totoo, may posibilidad din palang maging totoo. Kung siguro, hahalukayin natin ang pinakamalalim na sistema ng agham, baka mas maunawaan natin ang tanong kung bakit naging aswang ang isang tao. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig at ganun din po sa iyo, Miss Clar. Siguro, talagang pinanganak akong may mataas na kuryosidad sa mga bagay-bagay. Ako kasi ang tao na kapag naguguluhan, nagpupursigi talaga akong may maintindihan. Inaalam ko talaga, simula sa simula hanggang sa dulo o resulta. Mapakwento man yan, kaguluhan o sistema. Ako nga pala si Eldon. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Eldon, yung mga tao ni Papa, nakaakyat na sa barko. Anong gagawin natin? Ano? Patay tayo. Suot mo yung wig, bilis. Magkunwari kang tulog tapos magkumot ka. Paano ka? May naisip akong paraan. Basta magpaggap ka lang tulog. Yung tulog na tulog Ang totoo niyan, katulad lang din kami ni Karen sa mga estudyanteng naligaw ng landas. Pareho pong professional ang mga tatay namin. Doktor po ang ama ko, pero wala na po siya. Namatay siya 5 taon na ang nakakalipas. Hepe naman ang ama ni Karen. Pareho kaming walang ina. Ang pinagkaiba lang namin, kay Karen patay na. Ang sa akin naman, hindi ko kilala at ang tanging pinanghahawakan ko lang, ang litrato ng isang babae sa naiwang wallet ng aking ama. Nang makaalis na po ang mga taong naghahanap sa amin, dahil sa pagtatana namin yon ay pinuntahan ko na si Karen na kunwaring natutulog at may suot na wig. Karen, umalis na sila at paalis na rin yung barko. Sigurado ka ba? Baka may naiwan pang iba dito sa loob. Sinasara na nga yung barko kasi aalis na. Ay, salamat. Mabuti naman. Pero ano, sigurado ka na ba? Sasama ka ba talaga sa akin? Baka pagdating sa probinsya, magsisi ka Kung magsisisi ako, sigurado ikaw din. Sanay ka ba dun? Probinsya yun eh. Wala akong pagsisisihan basta kasama kita at mahanap ko yung nanay ko. Tsaka ikaw lang naman iniisip ko eh. Baka kasi nagpapadalos-dalos ka lang o nabibigla ka lang. Hindi na tayo pwedeng umatras, Eldon. Ginawa na natin to. Pag bumalik tayo, lagot ka kay Papa. Baka kung ano pang gawin sa'yo nun. Natuloy ang aming pagtatanan. Pinili naming pumunta sa malayo kasi nga delikado kami sa ama ni Karen. Bukod sa hepe siya, may pera rin siya para magbayad ng tao para hanapin kami. Naisip ko ang probinsya at pagkakataon ko rin yon para hanapin ang nanay ko. Sa likod kasi ng litrato ng babae na nasa wallet ng tatay ko, may nakasulat na address at sa lugar ng Kabisayaan lamang yon matatagpuan. Naisip ko kasi hindi naman itatago ng aking ama ang litrato na yon kung hindi importante sa kanya ang babae. Mahaba ang biyahe namin sa barko pa lang. Halos isang buong gabi doon at madaling araw kaming nakadaong. Muli ay sumakay kami ng bus. Diretso daw po kasi ang bus na yon sa probinsya na pupuntahan namin. Kaya yun na talaga ang sasakyan namin hanggang sa pagdating. Ngunit sa daan pa lang ay nagkaroon ng aberya. Akala namin noon hindi na kami makakaalis. Pero mabuti na lang, mayroon namang solusyon ng driver. Bale isa po yon sa patakaran ng Roro. Inilipat po kami sa isa pang kaparehong bus at iyon ang naghatid sa amin sa bayan na pupuntahan namin.
Bayan pa lang to, Eldon. Saan ba kasi nakatira yung babaeng nasa picture? Magtatanong-tanong tayo tungkol sa mga barangay na nakasulat dito. Madali lang yan. Kaya lang, Eldon, nagugutom na ako. Ganun ba? Di kumain muna tayo. Hanap tayo ng makakainan natin. Naghanap kami ng makakainan. May nahanap naman kami pero mukhang hindi nagustuhan ni Karen. Kasi nga, parang mga lutong bahay ng mga katulong nila sa mansyon. Mabuti na lang, may nahanap kaming restaurant. Kaya medyo naging komportable siya sa pagkain namin. Late na nga ang tanghalian namin dahil 2:30 na kasi yun ng hapon. Tapos, pansin ko pa sa lugar walang hotel na matutuluyan. Pagkatapos naming kumain, nagtanong-tanong kami agad kung saan makakasakay papunta sa barangay na pupuntahan namin. Ang sabi ng ilan na napagtanungan namin, malayo daw yon, bundok pa daw. Tapos, ang iba naman, itinuro lang din kung saan ang terminal ng sakayan papunta sa lugar na yon. Ang masaklap talaga, ang pampasaherong sasakyan nila doon ay hindi jeep or tricycle, motorsiklo po. Sasakyan nyo siya na parang kabayo. Ang hirap-hirap, Miss Clar, lalo na at may dala kaming 2 maleta. Hindi ba delikado yan, Eldon? Kung di tayo sasakay, baka gagabihin tayo dito at wala na tayo matutulugan. Eldon, nakakatakot. Saan natin ilalagay yung mga dala natin? Sabi ni Manong, itatali niya daw sa motor niya eh. Hirap na hirap kaming mag-adjust noon. Hindi ko naman alam na ang weirdo pala ng lugar. Pinauna kong pinasakay si Karen, tapos ako. Para kaming sardinas noon. Bukod sa mahirap, mahaba din po ang biyahe at talagang paakyat sa bundok ang dinadaanan namin. Nakakatakot, Miss Clar, dahil ilang beses po kaming muntika ng madisgrasya. Nasugatan pa nga po kami noon. Napaso pa nga si Karen sa tambucho ng motor. Ipinakita ko naman sa driver yung picture na dala ko. Ang sabi niya, kilala daw niya. Kaya naman huminto muna kami para na din makapagpahinga. Tapos, umalis yung driver saglit at sinabing may pupuntahan lang daw siya. Grabe naman to. Dinaig pa natin yung umakyat ng Mount Everest. Masakit ba yung sugat mo, Eldon? Ay nako, yung desisyon natin yung mali, Karen. Sana pala hindi na tayo pumunta dito. Ang hirap pala. Nagkapaso patuloy ako. Okay lang yun. Ito na rin naman kasi yung chance mo para mahanap mo yung nanay mo eh. At saka malayo to kay Papa. Kaya nga dahil sa kagustuhan ko mahanap yung nanay ko, kaya ito yung kinalabasan. Muntik pa tayo mapahamak. Hayaan mo na. Nandito na tayo eh. Kahit magsisi pa tayo, ang hirap nang bumalik sa bayan. Baka gumulong pa yung sasakyan pababa. Pero paano kaya nagagawang mabuhay ng mga tao dito, no? Literal na bundok yung lugar nila eh. Tapos pag pumunta ng bayan, mala-adventure yung daan. Nasa ganun kaming pag-uusap nang bumalik naman ang manong driver sa kinaroroonan namin. At may kasama siyang binatilyo. Nagdudugo pa nga ang paa nito dahil nasugat ng matalim na bato sa sobrang pagkontrol niya ng motor na wag dumaos-os pabalik sa baba. Kalsada naman ang daan, pero hindi ito sementado at hindi rin patag. Malubak pa nga kaya hirap ang driver namin, lalo na't 2 maleta ang dala namin. Nang makalapit sila, pinakilala niya kami sa binatilyo na kasama niya. At sinabing anak daw siya ni Teresa, yung babaeng nasa litrato na meron ako. Magandang araw po, Manong. Hinahanap niyo po ba si nanay? Opo. Siya po ba ito? Ito kasi yung picture na nakita ko sa wallet ng tatay ko. Naku, si nanay nga yan ah. Baka may litrato pa kayo. Siya nga pala, ako si Tonyo. Ako naman si Eldon, tapos si Karen, girlfriend ko. Ang puputi ng mga balat nyo ah. Saan po kayo galing? Galing kami sa Maynila pa. Hala, maganda daw ang lugar doon, sabi ni nanay. Sabi pa nga niya sa akin, 1 beses may kapatid pa daw ako doon pero hindi niya na inulit. Kalimutan ko na lang daw.
Otomatikong pumasok sa isipan ko noon. Kapatid ko si Tonyo. Nagkatinginan kami ni Karen at parehong natuwa sa narinig. Dahil doon nagpaliwanag agad ako sa kanya kung bakit ko hinahanap ang nanay niya. Nang maintindihan naman niya, inaya niya kami papunta sa kanila. Malapit lang dito yung bahay namin, Manong. Lalakarin lang. Bali, may dadaanan tayong 2 sapa. 2 sapa? Malapit lang yun? Malapit lang yun, Manang. Huwag mo nang bilangin yung hakbang mo. Siguro mga 7:00 ng gabi nandun na po tayo. Pinaglololo mo naman yata kami, Tonyo eh. Malapit lang pero 7:00 tayo dadating. Kesa naman sa 2 oras, Manong. Buti nga, 1 na nga lang eh. Natawa na lang kami sa sinabi niya. Sa sobrang bundok ng lugar, 1 oras na paglalakad ay malapit pa sa kanila. Samantalang para sa amin, sobrang layo na nun. Dinala na lang namin sa kwentuhan ang lahat. May dinaanan din kaming parang taniman. At talagang pumasok siya sa bakod nun. Para bang pagnanakaw ang ginawa niya. Pero hinihiling ko noon, sana taniman nila yon para hindi nakakakaba. Oh, anong gagawin mo dyan? Magnanakaw ako ng luya kay Tiang Terya. Magnanakaw? Dadaan kasi tayo sa pagitan ng 2 kawayan. Baguhan kasi kayo dito, Manong. Baka mapagtripan kayo ng malaking ginhawa dyan. Mas maigi na yung may panlaban kayo. Anong malaking ginhawa pinagsasabi mo dyan? Kumbaga po, aswang o maligno. Ano? Merong ganun dito? Kasabay ng tanong na yun ni Karen, humawak siya sa braso ko at napadikit agad sa katawan ko. Lalo pa at malapit na kasing magdilim. Bumalik naman sa amin si Tonyo na tinatanggalan ng lupa ang napakalaking luya na nakuha niya. Tapos, hinati niya yun sa 2. Akin na yung palad mo, Manang. Pahiran natin ang dagta ng luya para hindi ka mabiktima ng aswang. Aswang? Naku, kahit saan lugar ka po basta may katulad dito, may ganyan po talaga. Mag-iingat na lang po tayo para ligtas. Nilagyan ni Tonyo ng luya ang mga palad namin. Pati pa nga sa tiyan namin nilagyan niya. Inamoy-amoy lang ni Karen ang amoy ng luya sa palad niya. At si Tonyo naman, inilagay sa mga bulsa namin ang hinati niyang luya. Baka naman kami mapagbintangan nito na nagnakaw ng luya, Tonyo ha? Oo nga eh. Tapos nasa bulsa pa namin. Naintindihan ni Tiang Terya yan. Malalaman niya agad yung dahilan kung bakit ako nagnakaw ng luya niya. Lalo na kapag nalaman niyang galing kay Maynila. Palapit na kami sa 2 kawayan na sinasabi ni Tonyo sa amin. Tuloy-tuloy lang ang kwentuhan namin at tawanan. Nakakatuwa naman kasi si Tonyo dahil napaka-inosente niya masyado. Pero pagdating naman sa lugar nila, kami din ang inosente. Ngunit bigla siyang huminto. Manong, hawakan mo si Manang Karen ha. Huwag mo siyang bibitawan. Tapos ikaw, Manang, humawak ka sa akin at huwag kang bibitaw. Bakit? Para walang maiwan kapag tumawid tayo dyan. Madilim na kasi eh. Nakabang na yung mga masasamang nilalang dyan. Ano? Totoo ba yun? May ganun ba talaga? Abay, oo naman. Mga kampon kasi nakadiliman na mga yun kaya may ganun talaga. Ano ba yan, Tonyo? Nakakatakot naman. Relax ka lang. Dito ka lang sa gitna namin ni Tonyo, Karen. Huwag kayong lumingon ha. Diretso lang ang lakad kasi baka mamaya akala ko nakahawak pa kayo sa akin pero hindi na pala. Ang hindi ko maintindihan noon, dahil pagdaan namin sa pagitan ng 2 kawayan na yon, biglang nag-iba ang temperatura ng hangin. Mas naging malamig na parang pati sa kalamnan ko, nanuot ang kakaibang lamig. Ang tahimik naming dumaan doon. Dire-diretso ang lakad namin sa kabila ng pangangawit ng mga binti ko. Tuloy-tuloy lang at sobrang higpit ng pagkakahawa ko kay Karen. Alam ko si Karen, ganun din kay Tonyo. Nasa ulo kasi namin ni Tonyo ang mga maleta na dala namin. Si Karen lang ang walang dala
at nakahawak lang din siya sa amin kaliwat kanan. Nang makalagpas kami sa dalawang magkaharap na mga kawayan na yon at nakalayo na rin, pareho kaming nagpakawala ng malalim na hininga. Grabe, Tonyo. Bakit ang lamig dun? O diba? Naniniwala na kayo? Oo nga, ang lamig dun pero hindi kaya malamig lang dahil kinakabahan tayo? Kinakabahan kasi ako eh. Alam kong kayo din. Ganun talaga doon, Manong. Minsan pa nga kapag mababa ang dungan mo, makikita mo kumikipot ang dalawang kawayan na yon hanggang sa hindi mo makita yung daan. Tapos kapag naisip mong gawin na lang na mag-iba ng daan, hindi mo alam sa pag-iba mo ng daan, doon ka na makukuha ng aswang kasi nahulog ka na sa patibong niya. Eh bakit ikaw gabi ka na umuwi? Mabilis talaga ako maglakad, Manong. Kanina pa nga sana ako sa bahay kung wala lang akong kasama eh. Lakad-takbo lang naman ang gagawin ko. Tulad ng sabi niya, may dinaanan kaming sapa. Sobrang lamig ng tubig doon. Parang ang sarap uminom, pero syempre ang sabi ni Tonyo, hindi na raw malinis doon dahil nga may mga kalabaw sa itaas na bahagi ng ilog na yon. Nagpahinga din kami sandali. May nakakita pa nga sa amin ng mga taong may dalang sulo. Tapos may dalang akala namin maliit na buwaya. Ano yung dala nila, Eldon? Hindi ko din alam eh. Parang buhaya na parang hindi naman. Tonyo, ano yung hawak-hawak nila? Ayan ba? Bayawak yan. Masarap yan kapag inadobo. O ano, gusto niyo ba tikman? Manghihingi ako mamaya. Tinulungan din kami ng mga lalaking yon na magdala ng mga gamit namin. Pati ang dala ni Tonyo. Kinuha din ng isa at sabay-sabay kaming naglakad paakyat ulit. Nagpasalamat naman si Karen dahil kahit paano may mga kasama kaming grupo. Naging maingay pa nga ang daan at ramdam namin na nakakatulong sa amin ang presensya nila. Naging maginhawa na rin ang nararamdaman namin sa paligid. Wala nang kung anong nakakatakot na pakiramdam. Hanggang sa natawid ulit namin ang isa pang ilog. At pagkatapos noon, narating namin ang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Tay! Tonyo, kaninong bahay to? Kay Tatay Norbe to. Kapatid siya ng nanay. Pero tatay ang tawag ko sa kanya. Sa bakuran ng bahay ay may nakita akong matandang lalaki. May hawak siyang itak. Napatago naman si Karen sa likuran ko. Bakit ka na bang ginabi, Tonyo? Ang dami mo pang kasama. Nakasabayan ko kasi si Manong Badong sa daan. Dalawa nga ang nakuha nilang bayawak eh. Bilhin na natin isa, Itay. Eh, nagbayad na ba si Merba? Hindi, Tay eh. Utang daw muna. Eh, di wala kang bayawak. Utangin na lang muna din natin, Tay. Umangal naman ang mga taong tumulong sa amin. Ayaw magpautang sa mga nahuli nilang bayawak. Napakamot na lang ng ulo si Tonyo. Eh, sino ba yung kasama mo? Saan sila papunta? Ang dami nilang dala. Kay Nanay, Tay. Si Kuya Eldon po ito, yung kapatid ko sa Maynila. Kapatid sa Maynila? Napatingin ang lalaki sa amin at inilawan ang mukha ko. Napapikit ako dahil sa sobrang liwanag. Hello po, Tay. Kapatid? Siya ba yung kapatid na sinasabi ng nanay mo? Akala ko babae. Ito ba talaga kapatid mo? Hindi yung isa. Hindi, Tay. Si Manong Eldon po yung kapatid ko tapos itong kasama niya si Manang Karen. Girlfriend niya po. Humakbang pa ang lalaki palapit sa akin na talagang kinikilatis ako. Parang hindi pa siya makapaniwala na kapatid ako ni Tonyo. Eh kahit ako noon, hindi pa naman sigurado. Eh paano mo naman nasabing kapatid mo to? Mabilis kong dinukot ang wallet sa bulsa ko. Pinakita ko yon sa tiyuhin ni Tonyo at nagpaliwanag. Inilawan na naman niya yon. Hindi ko po nakilala yung nanay ko. Ayaw din po kasi sabihin ng tatay ko noon na kung nasaan siya at kung ano nangyari sa kanya. Hanggang sa namatay na lamang siya. Pero yung tanging na iwan ng tatay ko ay ito lang po.
Nag-iisang picture ng babae sa wallet niya at may address po sa likuran. Baka ho siya yung nanay ko. Pinagmasdan naman ng lalaki ang litrato at napanganga na napatingin sa akin. Di ibig sabihin, may iniwang bata talaga itong si Teresa sa Maynila. Siguro po. Asan po ba siya? Bukas mo na siya kausapin. Bakit naman ho? Tulog na kasi siya na mga ganitong oras at malayo ang pinanggalingan nyo, hindi ba? Pagod kayo sa biyahe, kaya bukas na lang kayo mag-usap. At magpahinga muna kayo. Tonyo, magsaing ka muna. Pero teka pala, kung anak ka nga ni Teresa, kapatid niya ako. Ako ang Tatay Norbe nyo, Kinagagalak po kita makilala, Tatay Norbe. Ay sige na, pumasok na kayo sa loob. Sa loob ng bahay ni Tatay Norbe, mataas ang sahig nito at nakafix sa bahay. Sa ilalim naman nun ay ang mga alaga nilang manok. May sofa naman na gawa sa kawayan ng nasa tabi ng hagdan na 4 na baitang lang at mukhang nalipasan na rin ang panahon. Medyo marupok na kasi yon, pero pwede pang apakan. Sa harap naman ng sofa, mayroong bintana pero tinatawag nila itong berha. Sa tabi ng hagdan, pintuan din. Ibang-iba pala talagang buhay dito, no? Walang kuryente, walang signal. Paano yung tubig? Iniigib? Nandito na tayo O ano? Sure ka ba na gusto mo dito? Yung ganito klaseng bahay. Parang ang dali nga lang nito gawin, hindi masyadong magastos. Mas payapa dito. Yun naman ang gusto natin, di ba? Naputol naman ang usapan namin nang pumasok si Tatay Norbe. Buhat-buhat ang 2 maleta. Tumayo din ako agad para alalayan siya. Pasensya na po Mabigat po masyado yung dala namin. Mas mabigat pa ang isang sakong palay dito, Eldon. Kulang nga itong 2 maleta para tumbasan yun Marami po kasing dilatang laman yung maleta ko. Mabigat po talaga yan. Kaya pala ang laki ng maleta ni Karen. Talagang may extra lagayan pa ito. Dahil nang buksan niya yon, sandamakmak pala na mamahaling delata ang dala niya. May mga pagkain pang iba na siguradong walang mabibiling ganon sa bayan. May mga chocolate pa nga siya. Mahirap din palang kumilos doon kapag gabi. Kasi nga ang ilaw doon, tanging kinki lang. Yun bang bote ng alak na nilagyan ng gas sa loob? At telang ipinasok sa bunganga at sinisindahan lang kapag gagamitin. Tapos, iihipan lang kapag papatayin. 3 ganon ang nakailaw sa bahay na yon. Ang isa sa kusina, ang isa ay nasa lamesa na nasa harapan namin, at ang isa naman, nasa bintana. Habang kumakain naman kami, tanong ng tanong naman si Tatay Norbe tungkol sa akin. Sinasagot ko naman siya, at napapansin ko din, may bahid na lungkot sa pananalita niya. Pasensya na kayo kung iba ang buhay namin dito kaysa sa syudad Dito wala kaming kuryente kasi nga hindi naabot ang mga poste. Wala rin kaming TV. At kung may cellphone kayo siguro sa baryo na talaga makakargahan ng baterya yan. Wala din signal dito. Ayos lang ho, Tay. Bago po kami nagdesisyon pumunta dito handaan na po kami sa kung ano man buhay dito. Kung kaya nyo nga pong mabuhay dito, sigurado makakaya din po namin. Nakapagtapos ka naman ba ng pag-aaral? Huminto po kasi kami, Tay. Abay, bakit naman? Ang totoo nga po niyan, umalis po talaga kami sa amin. Hindi kasi boto sa akin yung papa ni Karen Gusto niya kami maghiwalay. Malas daw po kasi ako para sa anak niya Namatay po kasi yung tatay ko na may galit sila sa isa't isa. Nasabi naman ng tita ko, best friend daw sila dati. Sus Mariosep naman talaga kayo. Sinasabi mo bang nagtaanan kayong 2 at itong lugar pa yung pinili niyong puntahan? Nagkatinginan lang kami ni Karen. Alam kong sa mata ni Tatay Norbe, maling-mali ang ginawa namin. Siyempre,
Never naman pong naging tama ang pagtatanan. Pero ang pagpursige ng isang anak na mahanap ang isang ina, alam kong hindi po mali yun. Yun nga lang, tulad ng sabi ni Tatay Norbe, bata pa kami at sayang ang pag-aaral namin, na basta lang namin iniwan. Sayang naman, Manong. Sigurado akong maganda yung eskwelahan sa Maynila. Di ba, Tay? Matataas ang building dun, sabi ni Nanay. Ayaw po kasi namin maghiwalay, Tay. Tsaka gusto ko po talaga mahanap yung nanay ko. Naiintindihan ko ang paghahanap sa nanay mo. Hindi ko masisisi ang isang anak sa ganyang sitwasyon. Pero umabot naman ba kayo ng college? Opo, pareho po kami ng kurso. BSc po. Ano ba yung BSc na yan? Pag-aaral po ng chemistry. Hindi ko alam kung anong klaseng kurso yan pero sayang naman, Eldon. Nag-isip-isip muna sana kayo na mabuti bago nyo naisipan ng pagtatanan-tanan na yan. Pwede naman kasing hanapin ang nanay mo halimbawa kapag nakapagtapos ka na. Ano ba? Saan ba kayo kumuha ng tapang para pumunta dito? Delikado ang lugar na to para sa inyo. Abay buti, hindi kayo nahirapan sa daan kanina. Sabi nga sa akin na nasakyan nila, Tay, muntik na silang gumulong. May paso pala yan si Manang Karen sa binti niya, Tay. Dako, lagyan nyo yan ng Colgate mamaya para mabilis gumaling yung paso. Colgate ho? Tulad nga ng napag-usapan, nilagyan ng toothpaste ang nasunog na balat ni Karen. Nagrereklamo lang siya sa akin kapag humahapdi ito. Ngunit sa kabila ng sakit na dinadaing niya, natatawa siya kasi bakit toothpaste ang ginawang panggamot sa napasong balat niya. Siyempre, sa syudad kasi, talagang doktor ang mag-aasikaso sa kanya. At ang gamot sa mga sugat, paso, o kung ano pa, talagang inirereseta. Tapos dito pala sa probinsya, toothpaste lang sapat na. Kinabukasan 5:00 pa lang, gising na si Tatay Norbe. Siyempre, kami ni Karen antok pa rin. Pero ang ingay niya sa labas, lalo na sa pagtatawag niya sa mga manok niya. Ayan, tuka kayo ng marami para kapag tumaba kayo, may pera ko. Ano ba yan, Eldon? Inaantok pa ako pero ang ingay naman ni Tatay Norbe. Anong gagawin ko? Papagalitan ko ba siya? Ano ka ba? Siyempre, hindi. Tinakpan ko na lang ang tenga niya para makatulog siya ulit. Kasi masyado pa talagang maaga. Pero ang iingay pa rin ng mga manok. Hindi kami sanay na binubulabog ang tulog. Pero sa lugar na yon, mukhang normal lang talaga. Pagpatak ng oras ng 6:00 naman, nagising din itong si Tonyo. Manong? Manong Eldon? Manong Eldon, gising na po kayo. Nagpapakulo na po ako ng tubig para pangkape nyo. Maaga pa, Tonyo. Pangit po magising na mataas ng sikat ng araw, Manong. Nagkakaroon ka ng ugaling tamad. Saka ko na lang napagtanto, iba pala talaga ang mindset nila sa probinsya. Pag umaga pala doon, kailangan gising ka bago pa bumusilak ang sikat ng araw. Kasi kapag hindi, ibig sabihin tamad ka. Pero naalala ko ang nanay ko. Kaya napabangon ako at ganun din si Karen na wala ng choice. Tamang titig na lang ako sa kurtina na nakaharang sa gitna. Sa kabila kasi nun, higaan nila Tonyo at Tatay Norbe. Pwede ko ba makausap yung nanay mo, Tonyo? Sige po, Manong. Tawagin ko lang. Nakahanda na pala yung baso at kape nyo dito, Kayo na pong bahala magtimpla. Puntahan ko lang po si nanay. Tiningnan ko naman si Karen na nakabusangot at magulo pa ang buhok. Natawa na lang ako sa kanya. Alam kong antok na antok pa rin talaga siya at pagod pa. Idaan na lang natin sa kape yan. Halika na. Nakakainis naman, Eldon. Ang pangit sa pakiramdam na bitin yung tulog ko. Tiisin mo lang. Wala tayong magagawa. Hindi naman natin lugar to Magiging lugar pa lang.
Bumaba kami at tumungo lang sa kusina. Pinagtimpla ko na lang din si Karen ng kape at saka pareho kaming lumabas. Sa pagkakataong yon, nagsisibak ng kahoy si Tatay Norbe. At saka ko rin nasilayan ng ganda ng paligid. Nasa ibabaw pala banda ang lugar na kinaroroonan namin. At ang nasa baba naman, malawak na maisan. Ganon din sa kaliwa at kanan. Pati nga sa itaas banda, malawak na maisan din ang nandoon. Tapos sa bahay na kinaroroonan namin, napapalibutan ito ng mga punong mangga. Paborito ni Karen kaya kahit hawak niya ang kape niya, nakatingala na siya sa mga mangga. Oh, kamusta naman ang tulog nyo? Komportable ba kayo? Hindi ba masakit ang higaan ninyo? Ayos naman po, Tatay Norbe. Masakit po pero masasanay din po kami. Kung hindi kayo nagtanan, hindi nyo sana naranasan yan. Ikaw, Eneng, kamusta ang paso sa binti mo? Okay naman po. Hindi nga po siya nagtubig eh. Dahil kasi yan sa Colgate. Mas mabisang gamot kasi yun sa sunog sa balat eh. Maya-maya naman ay narinig ko ang boses ni Tonyo at nasa malayo pa lang ito. Makikita ko ang babaeng kasama niya. Kinabahan ako. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Siguro dahil sa isiping ang babaeng kasama ni Tonyo, nanay ko. Kumaway-kaway pa si Tonyo sa amin na halatang excited. Hindi nagtagal, nakikita ko na nang malapitan ang babae. At paglapit niya, nakatitig lang ako sa kanya na hindi ko alam ang sasabihin. Mabagsik ang reaksyon ng mukha niya. Para bang may pagkastrikta. Pero pagtingin ko kay Tonyo, matamis ang mga ngiti niya. Kilala mo ba siya, Nay? Ikaw ba yung anak ni Dante? Sumiklab ang kaba sa buong sistema ko noon. Kilala niya ang tatay ko. At maluha-luha akong tumango habang dinudukot ang wallet sa bulsa ko para ipakita ang picture niya. Opo. May picture ka po sa wallet niya at nakasulat po yung address mo dito. Hindi ko po kasi kilala yung nanay ko eh. Kaya naisip ko na baka yung babae na nasa picture na yan, siya yung nanay ko. May anak po ba kayo iniwan sa kanya? Napansin kong lumipat ang paningin niya kay Karen at pinasadahan ito ng tingin taas baba. Hawak na niya ang wallet na inabot ko at muli niya itong tiningnan. Ikaw si Eldon? Oo po. Ako nga po. Pinagdamot ka sa akin ng tatay mo dahil delikado daw akong magulang. Malakas kasi ang usog ko at ilang beses na siyang nabiktima kaya pinili niyang ilayo ka niya sa akin. 4 na taon ka nun. Hindi niya alam na buntis ako nang umalis ako sa lugar nila. Napatingin ako kay Tonyo at maging si Tonyo. Napatingin din sa akin. Mukhang isa lang kami ng iniisip noon. Iisa lang kami ng ama. Usog? Ano po yung usog? Sasakitan tiyan mo. Magsusuka ka. Magtatae at walang gamot ang makakatanggal maliban sa luya na may laway na nag-usog sa'yo. Teresa, sabi mo sa akin, babae ang kapatid ni Tonyo. Bakit lalaki yun nandito? Hindi sumagot ang nanay ko. Alam ko sa pagkakataong yon, nanay ko talaga siya. Kilala niya ang tatay ko at ang emosyon niya ang pruweba. Ang pananahimik naman nito ay naging kasagutan na nagsinungaling siya kay Tatay Norbe. Pero ako, ayokong palagpasin ang pagkakataong yon. Ngunit nang humakbang ako para yakapin siya, pinigilan ako ni Tatay Norbe. Naintindihan ko na nanay mo siya, pero mag-ingat dahil walang kontrol ang usog niyan. Kahit si Tonyo, nag-iingat yan na mabiktima niya. Ano po? Kaya nga po Manong kapag may bibigay siya sa akin, nilalapag niya. O kung ako naman yung may bigay sa kanya, nilalapag ko rin tapos dadamputin lamang niya. Kaya nga dito ako natutulog kay Tatay Norbe, di ba? Kasi kapag si nanay, mauusog ako sa kanya lagi.
Sobrang nagtataka ako noon, Miss Clar. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang usog. Kaya usisa ako ng usisa at ayon sa nalaman ko, paulit-ulit naman nilang ipinapaliwanag na kapag may ganoon ka raw, makakapambiktima ka kahit hindi mo gusto o kahit hindi mo sinasadya. Sa paulit-ulit nilang pagpapaliwanag, tumatak sa pangunawa ko na isa itong kapangyarihan na hindi makontrol. Pero syempre, ang salitang kapangyarihan, pangpantasya lang. Pero maraming taga-probinsya ang naniniwala sa usog dahil proven and tested na daw ito ng ilan sa kanila. Nagtiyaga na lang kaming mag-usap. Nagkwento naman siya tungkol sa naging relasyon nila ng aking ama. Hindi naging maganda ang pagsasama nila dahil nga katulong siyang nabuntis lang ng tatay ko ng 2 beses. Si Tonyo lang talaga ang naiuwi niya rito. Pinakilala ko na lang din si Karen sa kanya bilang girlfriend ko at hindi na rin ako nagsinungaling tungkol sa pagtatana namin. Si Tonyo naman, ikinuha ng mangga si Karen at pinagpapapak nilang 2 ang mga nakuha nila. Buntis ba yung girlfriend mo? Hindi po. Paborito lang po talaga niya yung mangga. Mahal kasi ang kilo niyan sa syudad eh. Pero dito po, iilang puno ang sigurado kong uupakan yan. Hay nako, Eldon. Akala ko pa naman buntis siya. Masaya sanang magkaapo pero syempre, hindi ka pa tapos mag-aral. Sana balikan mo yon. Sayang ang kurso mo. Nararamdaman ko din ang concern niya sa akin noon. Sayang nga kasi delikado siyang hawakan. At sabi pa nga ni Tonyo, hindi lang ang nanay namin ang may usog. Marami pang araw. Isang araw noon, naisipan naming pumunta ng baryo. Talagang tuwang-tuwa si Tonyo na kasama niya kami. Bawat nakakasalubong namin, kung sino man ang madaanan namin, sinasabi niyang kapatid niya ako. Pinagmalaki pa nga niyang galing ako sa Maynila. Nakakahiyaman pero ang mga tao doon, mukhang hindi uso ang inggit, kundi kung gaanong natutuwa si Tonyo sa presensya namin. Ganon din sila. Muli naming nadaanan ng 2 kawayan na magkaharap. Pagdaan namin sa gitna, wala namang kakaiba, maliban sa isang matanda na nakasalubong namin. Kulubot na ang balat niya dulot ng katandaan at may tungkod pa siyang hawak. Lola Esme, kasama ko po pala si Manong na galing Maynila. Anak siya ni nanay, panganay po. Anak ka ni Teresa, hindi ba? Opo, Lola. Si Manong Eldon po at si Manang Karen. Kamusta ka po, Lola? Hello po, Lola. Magandang araw po. Pero ang matanda, lumapit kay Karen at bigla siyang hinawakan sa braso. Napasigaw si Karen sa gulat at pati ako nataranta rin. Lalo na nang magtanong ang matanda. Buntis ka at malusog kang babae. Ano ho? Teka lang, Lola. Natatakot po si Manang sa'yo eh. Huwag naman ganyan. Alam mo na ang gagawin, Tonyo. Umalis ang matanda at nanatili kaming magkayakap ni Karen sa takot. Nanginginig pa ang katawan niya sa mga bisig ko. Tonyo, sino yun? Si Lola Esme yun. Yung komadrona dito na sinisita ng mga tao kasi aswang daw. Aswang? Pero hindi yun totoo, Manong. Lagi may luyang ang dalayan si Lola eh. Ang aswang, ayaw ng luya kasi hindi gumagana yung kapangyarihan nila mambiktima ng mga bibiktimahin nila. Ngunit hindi kumbinsido si Karen sa sinabi ni Tonyo. Natakot talaga siya sa matandang yon at halos ayaw na niyang bumitaw sa braso ko. Hindi naman kami tumagal sa baryo. Bale, dinala lang kami ni Tonyo sa kung saan may malawak na taniman ng pipino at singkamas. Bumili naman kami at nanood ng basketball sa plaza saka umalis din. Ayaw na naming magpagabi sa daan dahil baka mas malala pa ang pagdaanan namin pag umuwi kaming madilim na. Kung meron mang naganap sa lakad namin na hindi ko makakalimutan,
ay ang sinabi ng matandang komadrona na buntis daw si Karen. Dahil doon ay napatanong naman ako kay Karen. Karen, totoo kaya yung sinabi ni Lola na buntis ka? Ewan ko. Paano naman niya malalaman yun? Hinawakan lang naman niya ako sa pulso. Ang gaspang kasi ng kamay niya kaya natakot ako. Pero ang bilis lang nun para maging totoo na buntis nga ako. Paano niya nalaman agad, di ba? Basta komadrona ang nagsabi na buntis ka, Manang. Ibig sabihin po nun, buntis ka talaga. Kasi hindi po nagkakamali ang komadrona, lalo na si Lola Esme. Sige nga, patingin nga ng pulso mo. Alangan naman na napatingin si Karen sa akin. Hinawakan ko lang din agad ng kamay niya at diniinan ang daliri sa pulso niya. Pinakiramdaman ko ito. Marunong ka tumingin yan, Manong. Sabi ni Papa, pag 2 pintig daw ng pulso at mabilis, ibig sabihin buntis daw yung babae. Bakit alam ng Papa mo? Kasi nga, doktor siya. Nang mapagtanto kong meron nga, napatingin na lang ako kay Karen. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagkalito sa reaksyon ko dahil napakalapad ng ngiti ko. Ano ba yan, Eldon? Bakit ganyan ka kung makangiti? Wala. Magiging tatay na ako eh. Anong gusto mong i-react ko? Buntis ako? Sigurado ka ba dyan? Bumili kaya muna tayo ng pang-pregnancy test sa butika. Nang masiguro nga namin na 2 linyang pula ang lumabas sa pregnancy test, kumpirmado, buntis nga si Karen. Naging masaya lalo ang lakad namin pauwi at pagdating sa bahay. Naibalita agad ni Tonyo kay Tatay Norbe ang kalagayan ni Karen. Sakto naman na nandun din si Nanay. Ano? Paano na yan? Kaya nyo ba? Mahirap ang buhay dito para sa inyo, Eldon. Paano kung hindi kayanin ni Karen? Ano pa bang magagawa mo ay nandyan na yan, Manong? Hayaan mo na. Tulungan mo na lang silang gumawa ng bahay. Kahit dyan na lang, sa katabi ng bahay mo, para may pansarili naman sila. Hayaan mo na silang tumira dito. Huwag mo nang isipin ang pag-aaral nila. Pwede nilang balikan yan kapag malaki na ang bata. Bigla akong nakaramdam ng pag-aalala noon. Hindi ko man lang naisip na hassle pala ang pagpunta namin doon kasi buntis si Karen at kailangan niya ng check-up buwan-buwan. Kung sa pera lang, meron naman ako kahit paano. Ang lugar lang talaga ang mahirap. Handa po kasi ako sa lahat nang umalis kami. Kahit estudyante po ako noon, mayroon pa rin akong savings na nagmula pa sa tatay ko at kasalukuyang nilalagyan din ng tita ko kasi nasa kanya po ang klinik na naiwan ng papa ko. Kinagabihan naman noon, nang muli kaming matulog, nakarinig kami ng alulong ng aso at iba't ibang kakaibang tunog. May naririnig akong tunog na parang wakwak. Hindi ko maintindihan pero sobrang nagtataka ako noon. Pero habang takang-taka ako, sila Tonyo at Tatay Norbe naman nagsesenyasan. Ano pong meron, Tatay Norbe? Dito lang kayo sa loob, ah. Eldon, yakapin mo si Karen. Aluya, huwag yung alisin sa mga katawan nyo. Bakit ho? Ano meron? Ano po tunog na yan? Manong, wakwak yan. Aswang. Kapag malakas ang huni, ibig sabihin nasa malayo siya. Pero kapag mahina yung akala mo nasa malayong tunog, ibig sabihin malapit lang siya. Kaya kapag lumayo ang tunog niya, yakapin mo lang si Manang Karen. Ano? Teka, hindi ko maintindihan. Sundin mo na lang ang sinasabi ni Tonyo, Eldon. Ipapaliwanag namin basta dito lang kayo sa loob ng bahay, ah. Kayo po, lalabas kayo? May hawak na matulis na kawayan si Tonyo. Si Tatay Norbe naman, may hawak na itak. Lumabas ang dalawa at nagkatinginan kami ni Karen. Napabulong siya sa akin. Hindi ko sila maintindihan, Eldon. Ako nga din eh. Pero sundin na lang natin yung sinasabi nila. Pero kinakabahan ako. Relax ka lang, Karen. Mukhang ibon lang naman yung naririnig ko eh.
Hindi ako kinakabahan nun kasi wala akong kamalay-malay sa katotohanan. Ang totoo nga, sobrang gusto kong makita kung ano ba talaga ang mukha ng wakwak noon. Anong klaseng ibon ba ito? Wala po kasi talaga akong idea. Hindi kasi pumapasok sa kokote ko noon ang mga sinasabi ni Tonyo na malaing ginhawa. Kaya ang nangyari noong gabing yon, hindi pa nagdala sa akin ng takot, kundi kuryosidad lang. Ngunit si Karen, dahil matatakotin siya, pati binti niya dinantay na niya sa akin. Halos mabali na ang leeg ko sa kakakapit niya. At aray naman ako ng aray habang natatawa. Ano ba, Eldon? Huwag mo nga akong tawanan. Nakakainis ka naman eh. Hindi ka ba natatakot? Mukhang ibon lang naman yung naririnig ko eh. Habang nag-uusap kami ni Karen, naririnig naman naming unti-unting lumalayo ang tunog ng wakwak. Pagkatapos, sumigaw pa si Tatay Norbert, ganun din si Tonyo. Kumalma ka! Huwag ka magpahalatang gutom! Layas! Wala ka masasaktan sa pamilya ko! Layas! Umalis ka dito! Hindi ako magdadalawang isip sa saktan ka kapag nanggulo ka pa dito! Umalis ka na! Nagtutulo na ang pawis ni Karen sa braso ko. Ang pisngi niya ay talagang nanlalamig dahil sa takot na nararamdaman niya. Mas nadagdagan pa yon ng lumakas ang tunog ng wakwak at napasubsob na siya sa dibdib ko at biglang dumaing. Aray ko, Eldon. Ang sakit ng tiyan ko. Ano? Natatay ka? Hindi, Eldon. Kakaibang sakit to eh. Aray. Sakit talaga ng tiyan ko. Masakit? Sobrang sakit? Hindi ka ba natatay? Ano ba kinain mo? Hindi ko nga alam eh. Yung ulam natin kanina. Aray ko, Eldon. Aray, hindi ko na kaya. Oo, teka. Tay! Tonyo! Tay! Nataranta na rin ako nung mga panahong yon. Doon ako inatake ng takot dahil hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi ako takot sa kung anumang naririnig ko. Mas natatakot ako sa reaksyon ni Karen. Mabilis na pumasok si Tonyo. Manong, bakit? Ewan ko nga eh. Bigla sumakit yung tiyan na manang mo. Anong gagawin natin? Dalhin na lang natin siya sa ospital. Hindi ko alam kung anong nakain niya eh. Nanghihina siya, Tonyo. Anak ng putya naman oh. Tay! Tay, si Manang! Sumasakit yung tiyan niya! Hindi pa sabi ko wag sila magpakawala ng luya. Manong, wala ka bang hawak na luya? Si Manang, walang luya sa bulsa niya. Dahil sa sinabi nila, napadukot ako sa bulsa ko. Pero hindi luya ang nakuha ko kundi lupa. Ganon din ang nakuha ko sa bulsa ni Karen. Paano nangyari to? May luya to kanina. Anong nangyari? Eldon! Hindi ko na kaya. Tay! Tulong, Eldon! Aray! Sakit ng tiyan ko! Ay, takte! Tay! Naisan tayo! Hindi luya yung hawak nila! Lupa yun, Tay! Kumuha ka ng luya! Yung tunay na luya, bilis! Namilipit si Karen sa sakit ng tiyan. Lumapit naman si Tatay Norbe sa amin at mula sa bulsa niya, may diniin siya sa tiyan ni Karen. Lintik ka! Wala kang pili ah! Lupayan mo si Karen! Manong, ito na po yung luya. Manang, laban lang ha. Huwag mo hayaan na kunin ka niya. Laban lang, mas malakas tayo sa kanya. Sino ba sinasabi nyo? Sino ba may gawa nito? Nagugulahan na ako, Tonyo. Tay, sino ba? Yung aswang Eldon. Gusto niyang kunin si Karen kasi buntis. Kaya sumasakit ang tiyan niyan. Yun yung paraan niya para kunin na gusto niyang kunin. Ang dami kong tanong noon. Bakit at paano? Kasi ang hirap intindihin. May kakayanan ng aswang na bigyan ng sakit sa tiyan ng biktima niya kahit hindi kanya nahahawakan. Tapos ang tunog ibon na naririnig ko, yun daw ang aswang. Kung talagang nagbabalat kayo siya,
tao sa wakwak. Parang ang hirap unawain bakit nangyayari yon. Kinabukasan nun, umalis si Tatay Norbe. Nagsumbong naman ako kay nanay sa nangyari kagabi. May nakausap ba kayong kakaiba kahapon? Kakaiba? Wala naman. Maliban lang doon sa komadrona na nagsabing buntis si Karen. Sigurado kayong siya lang? Wala nang iba? Wala po, siya lang. Sa susunod, Eldon, huwag mong hayaang mahawakan ng kahit na sino si Karen. Buntis ang asawa mo at delikado siya. Maraming aswang sa paligid. Bundok kasi ito, Eldon. Yun ang pinagkaiba ng urban sa rural. Pero Nay, nung nanganak ka ba kay Tonyo, nangyari din to sa'yo? Oo. Sa sentro ako nanganak noon at hindi kay Tia Esme. Si Tia Esme, may napaanak na rin ba? Oo, noon. Pero nung nagpaanak siya ng sunod-sunod na 3, sunod-sunod ding namatay ang 3 yon kasama ng mga sanggol. Kaya naging usapin sa lugar na to si Tia Esme. Aswang daw siya. Yun din ang dahilan kung bakit walang buntis ang gustong magpaasikaso sa kanya simula nung araw na yon. At ayoko rin siya ang hahawa kay Karen, Eldon. May sentro sa baryo. May midwife. Sa kanila mo dalhin si Karen. Mas maayos ang proseso. Masigurado. Nakinig ako sa nanay ko. Si Tatay Norbe naman, binigyan si Karen ng kwintas. Pangontra daw yun sa aswang. Kung siguro, hindi lang mahirap bumalik ng bayan, babalik na lang kami ng Maynila. Buntis na si Karen. Wala nang magagawa ang ama niya kundi tanggapin kami. Kaso, malayo, kaya wala rin akong choice. Delikado kasi ang daan talaga. Kung hindi magaling ang driver ng motor noon, gugulong talaga kami sa bangin. Dahil sa kwintas na suot ni Karen, naging mapayapa ang pagbubuntis niya sa loob ng 5 buwan. Nagbago na rin ang hugis ng katawan niya. Siyempre, malobo na at nananaba na siya. Kasama naman namin si Tonyo tuwing check-up. Minsan naman si nanay. Pero pansin ko lang kay nanay, sobrang sungit niya sa ibang tao. Ang tigas niyang magsalita kapag may lumapit kay Karen para hawakan ang tiyan. Sinisita niya agad talaga. Rason naman kasi niya, wala siyang tiwala sa mga tao sa baryo. At pabor naman sa amin yon. At least, ligtas si Karen. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon, kasama namin si nanay o si Tonyo. Dahil sa ika-6 na buwan na check-up ni Karen, nakaabang ang matandang komadrona sa may kawayan. At kaming 2 lang talaga nun. Napakapit si Karen sa braso ko, habang ang isang kamay niya nasa tiyan niya. Eldon, anong gagawin natin? Huwag mong alisin ang kamay mo kay baby. Tsaka may kwintas ka naman, di ba? Huwag lang natin siyang galitin. Anong gagawin mo? Kakausapin mo siya? Sa akin siya nakatingin eh. Relax lang. Akong bahala. Bukod kasi sa walang kasiguraduhan na siya talaga ang aswang, nagtataka ako kung ano ba talagang gagawin niya. Puno na ng luya ang bulsa naming 2 ni Karen. Kahit na hirap akong intindihin kung paano naging proteksyon ang luya laban sa aswang. Sinusunod lang namin ang bilin nila Tatay Norbe. Mas alam kasi nila kung saan kami mas ligtas. Kami noon, inosente at curious lang. Lola Esme, kamusta po? Malaki na ang tiyan ng asawa mo. Buo na ang bata sa loob. Sabi ko naman sa'yo, Eldon, huwag ka nang lumapit eh. Relax ka lang, Karen. Lola Esme, oo nga po, malapit na nga po siya manganak eh. Sana nga po, walang masamang mangyari. Pero ang matanda, imbis na pansinin ang sinabi ko, bumubulong siya na parang nagdadasal at akma niyang hahawakan ang tiyan ni Karen. Kaya hinila ko si Karen papunta sa likuran ko. Lola naman, wala namang ganyan ano. Nililigtas ko lang ang mag-ina mo. Nililigtas niyo sa bulong-bulong? Lola naman, iba na lang ho, wag yung asawa ko. Wala naman po siyang ginagawa sa inyo eh. Kailangan mong makinig sa akin.
Para to sa mag-ina mo. Lola, hindi talaga ako nagbibiro. Papatulan talaga kita kapag hindi mo tinigilan yung asawa ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang lumapit sa kanya. Tara na, Eldon! Hinila ako ni Karen palayo sa matandang komadrona na yon. Naawa lang ako kay Karen noon kasi iyak siya ng iyak sa takot. Eldon, bumalik na lang tayo sa Maynila. Umalis na lang tayo dito. Sa laki ng tiyan mo, hindi tayo kasya sa motor, Karen eh. Kinlundag pa lang na motor sa daan, delikado yun. Baka kumapaan si baby. Di ba sabi naman ni Tonyo, may truck naman daw na bumababa eh. Ayos lang ba sa'yo kung maghihintay tayo kung kailan bababa yung may-ari ng truck? Oo, kahit sa bayan na lang muna tayo. Tapos kapag nanganak na ako, pwede ba tayong bumalik na sa Maynila? Kausapin na lang natin si Papa. Pakiusap na lang tayo sa kanya. Ilang buwan na akong namumuhay sa takot dahil sa matandang yun. Buti sana kung laging nandyan yung nanay mo. Pero minsan wala naman, di ba? Si nanay lang din kasi talaga ang nakakapagpatiklop sa matandang yon. Kapag kasama namin si nanay, hindi siya lumalapit. Kinagabihan nun, kinausap ko si Tatay Norbe na bababa kami sa bayan. Maghahanap lang kami ng boarding house doon. Pumayag naman siya, pero ang problema ay ang truck. Lumalabas lang daw talaga yon kapag tag-harvest ng mais. Yun kasi ang kargahan. Pero nasa gitna kami ng pag-uusap nang bigla namang may tumunog sa bubong ng bahay namin. Parang may nahulog na malaking bagay doon. Napatingala kaming lahat at agad na kumilos si Tatay Norbe at Tonyo. Eldon, si Karen ah. Andyan na siya. Sinasabi ko na, Eldon. Yung matandang komadrona yan eh. Hawakan mo lang ang kwintas. Akong bahala sa'yo. Sige, sumugod ka. Ibang usapan na kapag apo ko ang pinag-interesan mo. Umalis ka. Kung ayaw mong puntirihan kita kung kailan wala kang laban. Huwag ang manang ko. Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Yakapan lang ang nagagawa namin ni Karen. Gusto ko ring harapin ang kung sinong aswang man yon, pero hindi ko pwedeng iwan si Karen. Minsan, napapatanong din ako sa sarili ko. Bakit hindi sinasaktan ng aswang sila Tatay Norbe at Tonyo? Parang ang mas matapang pa sila sa aswang. Pero sa kabila ng kuryosidad ko, kumalabog ang pintuan na malapit sa may hagdan. Napasigaw ng malakas si Karen. Ako naman, sininghalan ang kung sino man ang kumalabog sa pintuan na yon. Umalis ka dito, Halimaw! Alis! Gaano ka bang kalakas, ha? Huwag mo akong hintayin na akong kakalaban sa'yo! Marunong naman akong lumaban. Nung bata po kasi ako, pinasok ako ng tatay ko sa martial arts. Taekwondo po ang inaral ko. Sabay sa pag-aaral ko din po noon, sa loob ng isang araw, 1.5 oras naman po ang gugol ko sa pag-ensayo. Hanggang sa pagkatapos din ng ilang taon, na-achieve ko ang black belt. Rason kasi ni Papa noon, mas maigi na ang may alam para handa. Kaya alam ko sa sarili ko, marunong akong lumaban. Ang tanong ko lang po talaga noon, kung kaya ba ng isang tulad ko na kalabanin ang aswang. Kasi kahit maliksi akong sumipa, mabilis akong umilag, marami akong teknik na alam. Tao pa rin po ako. At ang kalaban namin, aswang na hindi ko kabisado ang galaw. Ngunit dahil sumigaw ako at lumakas ang iyak ni Karen, pumasok si Tonyo. Huminto naman ang pagkalabog ng pintuan, lalo na nung nagsalita si Tonyo. Kapag hindi mo tinigilan si Manang, magsisisi ka. Tuturo ako si Manang kung paano makipaglaban. Ano ba mukha niyan, Tonyo? Mukhang hayop ba siya? Tao rin yan, Manong. Pero parang sinasapian. Magkahalo kasi ng pagiging tao at kademonyohan sa katawan niya kapag inaatake siya ng pagiging aswang niya. Kaya mabilis siyang kumilos at sinisikap na hindi makita ng kahit na sino kasi madali lang siyang makilala. Ibig sabihin, kilala mo siya? Kasi taga rito lang siya, Manong. Kapag makita ko yung mukha niya, makikilala ko talaga siya. Hindi mo ba siya nakikita? Paano kung ang matandang komadrona pala siya? Takot siya kay Nanay, Tonyo. Tawagin mo na lang kaya si Nanay. Tulog na si Nanay, Manong
Walang natulog sa amin nung gabing yon. Masyadong agresibo ang aswang. At dahil sa mga experience namin nitong mga nakaraang buwan, naniniwala na talaga ako. May aswang talaga sa mundo. Ang gusto ko lang maintindihan, paano ang proseso ng pag-transform niya bilang aswang? Ano ba ang nangyayari sa katawan niya kapag nagiging aswang siya? Ano ba ang mga nagbabago sa function ng mga organs sa loob ng katawan niya? Focus pa rin ako sa sistema ng agham. Ayokong tingnan ng dark magic na yan o ang sinasabi nilang kapangyarihan ng aswang. Tonyo, Ano yun, Manong? paano kaya kung kalabanin ko yung aswang? Mahirap yun, Manong. Pero paano mo nalaman na isang tao yung aswang? Itlog, Manong. Magbaon ka ng itlog sa ilalim ng bahay na sa tingin mo ay aswang. Tapos hintayin mo ng ilang araw. Kapag nabasag yung itlog na nilibing mo, hindi mapapakali ang aswang sa loob ng bahay niya. Kainaan nila yon, Manong. Ikamamatay din nila yon. Pwede bang gawin natin yung kay Lola Esme? Bakit naman kay Lola Esme, Manong? Hindi naman yung aswang Kung hindi siya aswang, di hindi siya maapektuhan na sinasabi mo. Malakas kasi talaga ang kutob ko na siya yung nanggugulo sa atin Ayoko naman na saka ako kikilos kung kailang huli na ang lahat. O sige, Manong. Gawin natin yan. Ginawa namin ni Tonyo ang hiling ko. Inabangan naming umalis ang matanda sa bahay niya at nilibingan namin ng itlog ang ilalim nito. Sunod-sunod din ang gabi na umatake ang sinasabi nilang tik-tik o wakwak sa amin. Ang sabi naman ni Tatay Norbe, tunog lang daw yon na nalilikha ng aswang para isipin ng mga biktima na nagbabalat kayo sila. Pero ang totoo daw, anyong tao pa rin sila. Pagkalipas ng ilang araw, muli naming binalikan ang bahay ng matandang komadrona at tiningnan ng itlog. Basag na ito sa loob at nangamoy lang. Ano, Manong? Naniniwala ka na ba? Baka naman kasi hindi totoong kahinaan na aswang to Siyempre, ano pa magagawa na isang itlog sa aswang? Anong connect yan? Manong talaga Huwag mo kasi basihan ng siyensya. Kasi ang siyensya, Manong, tungkol lang yan sa mga sikat ng araw na nakapagbibigay ng vitamins sa mga halaman. Ang aswang, Manong, alagad ng dilim. Hindi ka ba naniniwala na may kampon si Satanas? Kaya isa na doon yung aswang na kampon niya. Ayoko kasing maniwala sa black magic, Tonyo. Walang ganon. At yung mga sinasabi mo, pang black magic lang yan At ang science, Tonyo, hindi lang photosynthesis. Marami pa. Lahat sa paligid na nakikita mo may kinalaman sa science yan. Ganun ba? O sige na nga, Manong. Naniniwala ka ba kay Jesus? Oo naman. At walang black magic si Jesus. Pero may white magic siya, Manong. Saka, Manong, kung may kabutihan, merong kasamaan. Kung totoo ang kabutihan, totoo din may kasamaan. Kaya tayo binabasbasan sa simbahan upang mapanatili tayong ligtas. Tsaka maprotektahan laban sa kasamaan. Kaya po kung hindi ka po naniniwala sa magic, bakit po may tao sa mundo? Paano kaya tayo ginawa, no? Kahit may punto naman siya, sumakit pa rin ang ulo ko sa mga pinagsasabi niya. Umalis na lang kami sa lugar ni Lola Isme at bumalik sa bahay. Sabi din ni Tatay Norbe, si Lola Isme lang ang makakapagpatibay ng proteksyon namin. Takot akong magtiwala sa matandang yon, pero may tiwala ako kay Tonyo at Tatay Norbe. Dahil doon lagi nang dumadalaw si Lola Isme sa bahay at nagagalit naman lagi si Nanay. Nag-aaway pa talaga sila ni Tatay Norbe. Kailangan ni Karen at ng bata na mabuhay. Apo mong dinadala ni Karen, Teresa. Kailangan niya si Tia Esme. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Aswang nga ang matandang yan. Alam mong hindi yan totoo, Teresa. Lumipas ang magkasunod na buwan. Pasulpot-sulpot pa din ang atake na ginagawa ng aswang sa amin. Ngunit nang dumating ang araw na manganganak na si Karen, wala si Lola Esme sa bahay. Pumutok na ang panubigan niya. At mabuti na lang, may mga dayong kalalakihan doon na nanghuli na naman ng bayawak. Eldon, manganganak na ako.
Oo, teka, Tay, ano gagawin natin, Tay? Si Karen! Sige, Tonyo, bantayan mo sila. Tatawagin ko lang si Tia Esme. O sige po, Tay. Bilisan niyo po Tonyo, tawagin mo nga si Nanay. Kailangan ko siya dito. Hindi pwede, Manong. Hindi ko maintindihan si Tonyo noon. Si Nanay nga kasi ang kailangan ko. Pero bakit ayaw niyang tawagin? Hindi ako mapakali nung panahong yon. Sigaw ng sigaw si Karen dahil sa pagli-labor niya. Malayo pa ang bahay ni Lola Esme at hindi ko alam kung maaabutan pa niya ang bata sa loob ng tiyan ni Karen. Ang kinakatakot ko, baka kasi lumabas na ang bata na wala pa ang komadrona. Dasal ako ng dasal noon para akong mabubuwang sa takot at mabuti na lang talaga hindi umalis ang mga tao na nasa labas ng bahay. Mga kalahating oras ang lumipas. Nanahimik sandali si Karen. Nakiusap ako sa kanya na hintayin si Lola Esme. Oo naman siya ng oo. Pero syempre, alam naming dalawa na kapag lumabas ang bata, wala na kaming magagawa kundi ang alalayan na lang. Eldon, lalabas na talaga siguro siya. Ang sakit na naman. Aray, sobrang sakit na, Eldon. Karen, nakikiusap ako. Pigilan mo muna. Tonyo, tawagan mo na kasi si Nanay. Hindi nga pwede, Manong. Hintayin na lang natin si Lola Esme. Bakit ba ayaw mo tawagin si Nanay? Kasi nga hindi pwede. Pero biglang narinig ko ang boses ni Nanay sa labas. Anong nangyayari dyan, Tonyo? Huwag kang pumasok, Nay! Kuya Badong, pigilan niyo si Nanay! Diyan ka lang, Nay! Narinig ko ang puwersahan sa labas. Sigawan ng mga kalalakihan at sigaw din ni Nanay na parang nakikipaglaban. Nay! Nay! Manganganak na si Karen! Ano ba, Tonyo? Bakit ayaw mo papasukin si Nanay? Basta, Manong, hindi siya pwede makapasok. Sige, Nay, subukan mo pumasok. Hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Tonyo, kailangan ko si Nanay. Ang kulit mo, Manong. Hindi nga pwede pumasok si Nanay. Pakinggan mo ang Manong mo, Tonyo. Papasukin mo ko. Pamilya tayo, Nay. Wala namang ganyanan, Nay. Papasukin mo ko, ikaw ang sasaktan ko. Hindi ako makapagsalita. Nagkatinginan lang kami ni Karen at binalot na ng takot ang buong sistema ko. Kapag sinaktan mo sila, papatayin ko ang sarili ko, Nay. Bakit, Tonyo? Naniniwala ka talaga na kapatid mo si Eldon? Ano po? Ikaw lang ang anak ko, Tonyo. Wala akong anak na Eldon. Dahil ang totoo, pinatay ko ang nanay niya para mapasakin ang tatay niya. Pero yung tatay ni Karen, ginahasa ako kaya nabuo ka. Nay? Hindi si Eldon ang kapatid mo kundi si Karen. Kaya ko lang naman sinakyan ang akala ni Eldon na nanay niya ako. Dahil alam kong buntis yan si Karen at kailangan ko ng bata. Pagkain ko yan, Tonyo. Eldon, anong pinagsasasabi ni Nanay? Ewan ko, Karen. Naguguluhan na ako. Bago mo sila saktan, Nay, papatayin mo muna ako. Kung si Manang Karen ang kapatid ko, mas lalo ko siya poprotektahan kasi pamangkin ko ang gusto mo saktan. Saka ko lang naintindihan ng lahat. At ang pagpunta namin sa lugar na yon ay ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko sa buhay ko. Pasalamat na lang ako kay Tonyo dahil todo protekta siya sa amin. Hindi makapasok ang ina niya dahil kung ano-ano na lang ang hinarang niya sa pintuan. Tao nga siya nang makita ko. Pero ang mga kilos niya, kakaiba talaga. Nang maging agresibo siya, narinig ko ang boses ni Tatay Norbe pati na rin ang boses ni Lola Esme. Umalis ang akala kong nanay ko. Parang natakot sa kapatid niya maging kay Lola Esme. Sinalaysay naman ni Tonyo kay Tatay Norbe ang nalaman namin at halos hindi rin sila makapaniwala.
Ang buong akala ko, hindi lang siya makapag-control ng sarili niya, kaya siya umaatake. Alam ko kasing ayaw niya manakit ng kadugo niya pero nagsinungaling siya. Plano pala talaga niya ang lahat. Hindi ko siya nanay. Pinatay niya ang nanay ko kasi may gusto siya sa tatay ko. Teka, ano? Kabit siya ng tatay ko? Ganun ba? Pati yung nanay ni Karen pinatay niya? Tay, mukhang si Manang Karen talaga yung kapatid ko. Delikado si Manang Karen, Tay. Nangibabaw naman ang boses ni Karen habang nanganganak. Nakahawak lang siya sa braso ko at ako naman. Rumaragasalang ang mga luha ko sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Hindi nagtagal ay narinig ko ang iyak ng bata. Lumakas ang iyak ko sa tuwa nang lumabas siyang malusog at higit sa lahat, lalaki. Ngunit sa paglabas ng bata, kumalampag na ang bubong ng bahay. Si Tonyo at Tatay Norbe naman ang humarap sa aswang. Si Lola Esme naman ang nagprotekta kay Karen. Sumama kayo sa akin. Mas malakas siya ngayon dahil buwan ang kadiliman. Hindi pwedeng magtagalang mag-ina mo dito. Saan po tayo pupunta, Lola? Sa bahay ng kapitan. Kausapin natin siyang ihatid kayo sa bayan. Mahirap na po lumabas, Lola. Susunod siya sa atin. Lalo na't malayo pa ang baryo. Sabihin mo na lang sa akin paano ba lalaban sa aswang. Ako nang haharap, Lola. Sa una ay nagdalawang isip siyang sabihin ang dapat kong malaman. Lalo na si Karen, pinipigilan ako. Ngunit sa huli, may ibinigay siya sa akin. Kutsilyo yon na sobrang talim at saka buntot pagi. Tao siya. Pero mag-ingat ka kasi hindi ordinaryo ang lakas niya. Gumamit ka ng asin. Dapat may luya ka sa katawan at ganun din ang bawang. Pero wag mong asahan na ililigtas ka ng asin at bawang. Ang asin, matinding pangangati ang mararamdaman niya. Ang bawang, mababahuan lang siya. At ang luya, protection mo para hindi ka niya madaig. Pero itong buntot pagi at kutsilyo ang ipanlaban mo sa kanya. Itarak mo ang kutsilyo sa tiyan niya. Nasa loob niya ang binhi ng aswang na galing sa kapatid ko noon. Ano? Sa kapatid mo? Sa kanya na ilipat ng kapatid ko ang pagkaaswang imbis na sa akin. Yon ang napala niya nung niligtas niya ako mula sa pagiging aswang. Alam kong hindi niya gusto ang naging kapalaran niya. Pero bilang aswang ay mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang makapambiktima. Kaya wasakin mo ang bato gamit ang patalim na to, Eldon. Yun lang ang paraan. Kahit nagtataka ako sa sinabi niyang bato ng aswang at nawiwindang sa katotohanan, sinunod ko lang ang sinabi niya. Alam kong natatakot si Karen sa gagawin ko. Pero hindi pwedeng iasa ko lang kay Tonyo at kay Tatay Norbe ang laban na ito. Lumabas ako ng bahay, dala ang kutsilyo na yon. Dahil tumagal ako ng ilang buwan sa lugar na yon, nasasanay na ang paningin ko sa dilim at nakita ko ang katawan ng mga tao kanina na nakahandusay sa bakuran at si Tatay Norbe nakahigaring namimilipit sa sakit. Manong, malakas po siya. Hindi mo siya kaya. Alam ko, Tonyo, pero kailangan ko siyang harapin. Kinakabahan ako noon, pero walang maitutulong ang takot sa pagkakataong yon. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Umatake sa akin ang aswang. Sa bilis niya ay hindi ako nakaiwas. Pero napahiran ko siya ng asin sa leeg at hinampas ng buntot pagi habang umiikot ng mabilis. Para mas malakas ang puwersa, nagwala siya sa sakit at kate. Nagalit siya sa akin kaya sinugod niya ako. Pero paakma-akma lang. Kumuha naman ako ng bawang tsaka muling inihanda ang buntot pagi. Nakasama mo na ang tatay ko, di ba? Alam mo kung anong kaya niya at abilidad ko rin yun. Dapat pala pinatay na kita noong bata ka pa. Pero pinairal ko pa rin ang awa sa tatay mo. Pero hindi bale. Nakabuo ka pa rin naman ng espesyal na pagkain ko. Salamat sa regalo, Eldon.
Nagustuhan ko ang anak mo. Paborito ko yung sanggol. Wala kang masasaktan sa pamilya ko. Hindi mo makukuha ang anak ko. Halimaw! Umatake ako sa kanya. Sinigurado kong hindi siya nakapaghanda. Bala ko sanang lagyan ng bawang ang bibig niya pero nakaatras siya agad. Saka siya naman ang umatake. Nakaiwas ako kahit medyo taranta ang galaw ko. Ang atake niya ay ang pagtalon ng mataas pero mabagal para sa akin ang pagbagsak niya sa lupa kaya madali lang umiwas. Ganyan pala ang mukha mo kapag nag-iaswang. Itsura mo palang wala ka ng binatbat sa akin. Masyado kang mayabang, Eldon. Tatapusin na kita at isusunod kong mag-ina mo. Hindi ako natatakot sa'yo dahil alam kong kahinaan mo. Hinampas ko ang buntot pagi sa lupa at naghanda. Naglaban kami ng aswang. Hindi ko masasabing mas magaling ako dahil may pagkakataon na nasusugatan niya ako. Nanghihina din ako, lalo pat naririnig ko ang hiyaw ni Karen sa loob ng bahay. Pero nakakuha din ako ng diskarte sa huli. Nakalmutin niya ako, natabig ko ang kamay niya. Tumalon ako paikot at nawalan siya ng balanse at napaatras sa puno ng mangga. Naintindihan ko kung hindi kinuha nila Tonyo at Tatay Norbe ang pagkakataon na yon na saktan ng aswang. Kaya ako ang nagsasamantala ng pagkakataon. Hinampas ko siya ng buntot pagi kaliwat kanan at kumuha ng tiyempo na maging alanganin siya sa paggamit ng mahahaba niyang kuko at saka agad akong mabilis na lumapit. Hinila ko siya at inapakan ng isa niyang kamay. Nanlalaban pa siya kaya nakakalmot niya ako sa binti. Pero hinampas ko siya ng buntot pagi. Tsaka inapakan ulit ang isa niyang kamay. Sobrang lakas niya at kapag mabagal ako, makakabawi siya kaya sinaksa ko na agad ang kutsilyo sa tiyan niya. Nay! Teresa! Patay na ba siya? Diyos ko po, Teresa! Patawarin niyo po ako, Tay. Tonyo. Masakit, Eldon. Pero oo, tama lang ang ginawa mo. Hindi rin gusto ng kapatid ko na maging ganyan siya pero nagtitiis din kasi siya kapag pinipigilan niya ang sarili niya. Tama lang na tinapos mong paghihirap niya. Siguro, salamat na lang kasi wala na siyang mabibiktima pa. Matindi din ang paghihirap ko matapos ang laban na yon. Kasi matagal gumaling ang sugat na likha ng aswang, lalo na at sobrang sakit nun. Ngunit tulad nga ng gusto namin ni Karen, nang okay na ako, bumalik kami sa Maynila. Dinala namin si Tonyo para ipakilala sa tunay niyang ama. Ipinaliwanag namin sa kanyang ama ang buong pangyayari at saka namin nalaman ang dahilan kung bakit ayaw niya sa akin. Kasi akala din pala niya, anak ako ni Teresa. Naging magkaibigan lang naman kasi sila ni tatay noon at patay na rin naman noon ang nanay ko. Sobrang nagpapasalamat lang ako, Miss Clar, dahil walang masamang nangyari sa mag-ina ko. May maganda at pangit na nangyari sa amin noong panahong yon. Nagkamali ako ng hinala, muntik na kaming napahamak, pero natuklasan din naman namin ang katotohanan. At inisip na lang namin, kung hindi kami nagpunta doon, hindi namin nakilala si Tonyo. Hindi rin nasagot ang lahat ng mga katanungan ko. Sa ngayon po ay nasa tamang edad na ang anak ko. Nagkaroon pa siya ng kapatid na babae. At si Tatay Norbe at Lola Esme, naroon pa rin sa lugar na yon. Dahil ayaw nilang sumama sa amin. Nahihila daw sila sa biyahe. Kaya binibisita na lang sila ni Tonyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat sa pagpapaunlak na maibahagi rin ang aking kwento dito sa channel ninyo.